Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. Hello, brothers and sisters. Ako po si Flo. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio. Nanubukan. Hi brothers and sisters, ako po si Danielle Alia Langzon from Tiboli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio, Tunog Lokal. Hi brothers and sisters, kami ang Karine Elders. At kayo ay nakikinig sa Layahona Radio, Tunog Lokal. Good afternoon, brothers and sisters. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Layahona Radio. Kasama niyo pa rin po si DJ Jazz. And syempre, usapang RM. Kasama po natin yung dalawang couple po ngayon. No? Na we are blessed na nandito po yung dalawang couple po ngayon sa atin. Ayan po mga brothers and sisters. Kung meron kayong gustong itanong, paki-like and share lang po. At saka yung comment po ninyo, i-type nyo lang po dyan sa inyong mga cellphone kung ano yung gusto nyo pong itanong sa ating mga bisita ngayon. Brother, our sister and brother Clavicilia. Tama ba yun? Yes, tama po, brother. Tama. Oy, shoutout niyo yung mga kaibigan niyo po, brother, sister. Baka may gusto pa yung shoutout. Okay, shoutout pala ako kay President Pangan no, sa one of the institute teacher namin na nag-hone sa amin para maging isang magaling na misyonarya. Saka yung taga sa state namin, especially sa Patagward, no, regards to all. See you tomorrow morning sa Sacrament at Sunday School. At saka sa Dasmabayan Second Ward, which lugar na nabaptize po ako. Nakaward ko si President Miem, yung naging mission president natin dati. Tsaka mga pamilya ni Kalyanga, si Attorney Reyna dun sa Dasmariñas Bayan Second Ward. Saka sa tita ko diyan sa Quezon Province, Sara Sanggalan na sa kasetito po. Ito po. Ay, meron pala yung tito ko si Bishop Macanokit diyan sa somewhere sa Cavite, no. I think Bacoor kung hindi ako nagkakamali, some parts of that area. Hello po sa inyong lahat. Sister, baka meron kayong shoutout dyan. Yes, shoutout ako sa mga friends ko, saka lalo na sa mga members dyan sa Taga Isabela. Kung nanood sila, naimbang nga aldaw, mga brothers and sisters. And then sa yung pinakaunang ward ko dyan sa Puntod Ward, maayong hapon sa tanan. Yun o, Luzon, Visayas, Mindanao, Cagayan de Oro, Eastig, at saan ka pa ngayon sa Cagayan de Oro? Usapang RF na, kasama niyo po si DJ Jess at dalawang mag-asawa dito no, na mag-share ng kanilang mga experience sa programang itong Usapang RF. Magbabalik po tayo mamaya po babasahin po natin yung mga yung mga tanong, pero mamaya tatanungin natin to sila mamaya no, meron tong pag-iisipan nila yung mga tanong sa ating pagbabalik. Magbabalik po tayo mamaya. Hop out of bed in the morning, feeling so fine. Wearing a smile so wide I could barely fit it on my face. Hop to the street and I'm vibing, I got this shine. From this spirit inside me that could blast me off to outer space. You make me feel good. There ain't no other way. I can try to explain it, rewrite or rephrase it. You just make me feel good. From my head to my feet, and through my fingertips, I sing it off of my lips, just as I
yes. Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. We say yes. And we're back sa Usapang RM. Kauban lang yan po na to ang mga duha ka couple na to, no? Mga asawa, si sister and brother Clavicilia, no? Nagikan pa rin sila og asa mo ba? Sa Pataguay. Pataguard, yun, no? Anigin sila diri brothers and sisters bisag kaulan noon. Nako, palakpakan po natin. Speaking of Usapang RM, kasi mga RM ito, tatanungin natin ito sila kung kumusta yung buhay. Tanungin na natin sila kung kumusta yung buhay missionary, yung paalala nila, no, yung mga best experience. Maraming best experience, pero pwede natin i-share kahit isang best experience na nakapag-palibaw ng balahibo, no? Parang naka-learn tayo at ma-remember natin always yung pangyayari na yun. Unahin natin ito si brother kasi alam kong marami ditong experience sa mission. Brother, ano yung saan ka mission ulit, ha? Sa Philippine Bacolod Mission, sa pag-alala ko mga year 2008 to 2010 December. So pumasok ko ng December sa MTC at that time. Umuwi din ng December. Yun. So ako 2009 na umuwi. So parang isang taon lang yung ano natin. Oo, isang taon lang po. Isang taon lang. So doon sa Bacolod yun, no? Bacolod Mission. How's life na nakapunta ka doon sa Bacolod? Kumusta yung buhay missionary? Very spiritual kasi alam naman natin lahat, parang meron tayong gine-guess kung saan tayo ma-assign. Yung iniisip ko dati, parang gusto ko matuto ng Ilocano, maybe sa Northern Luzon, somewhere in Baguio Mission or Kawayan or somewhere parts of that, no. Pero yung binigay sa atin ng Diyos, I was called in Bacolod Mission. But doon ko na-realize, guys, sabi ko, pag Bacolod Mission ako, doon kasi yung area ng lahi ng mga Clavicilia. So taga doon yung tatay ko. Actually, Brad, yung recapping na Clavicilia dyan, tatay ko may-ari yan dati. Ngayon sarado na. Very spiritual because isa sa mga goal ko dati is sana mabinyagan ko yung kahit isa man lang nakapilyedo ko. So yun yung nangyari yun sa last area ko pa. Yun nangyari talaga. Ayos. Anong istorya doon? Ang challenge pa lang doon yung kaapelyido ko. Talaga siya yung parang siga doon sa baryo niya. Alam niyo na mga buhay kanto, ganito, ganyan. And everybody on the street is feared by him because of that kind of characteristic. But sabi ko sa sarili ko na lahat naman tayo as member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, we keep on reading and understanding the scripture, especially the Book of Mormon, which is we believe another testament of Jesus Christ. Doon ako humugot ng strength Like for example, 'di ba yung tinuturuan ng mga prophets doon ay mga Lamanites. We all know that Lamanites are grabe pumapatay ng tao talaga sila, something ganun yung mga stories noon eh. Sabi ko, if yung mga tao kinakatakutan siya, bakit naman ako matatakot? I am a representative of Jesus Christ. I was ordained and bestowed by this kind of power and authority to preach the restored gospel. So, what happened is, I think yung mom niya is born again, but I really respect kasi dito sa church naman, hindi naman natin pinipilit kung ano yung meron sa atin na ipapasok natin sa ila. But doon is, very supportive siya, naturuan namin siya. And naalala ko dati, yung unang-una kong turo sa kanya is yung combination ng the restoration at the same time ng plan of salvation. Bakit combination? Minsan kasi, hindi minsan, pag preach my gospel kasi yung pinag-usapan, yung teaching natin talaga is teach by the Spirit. So instead of teaching, instead of questioning them a lot of questions or anong tawag dito, sorry, chapso yung Tagalog ko, guys. Naubusan, no? Doon yung miracles talaga pagpapasok yung Holy Ghost sa atin. So siya na yung kumpanya natin, kasama yung kumpanya natin na elder. Talagang that invitation of baptism tinanggap niya agad. Yun. Yeah, at saka tuwang-tuwa po ako the moment na hindi naman sa pumasa yung requirement natin para bumabtay. Siyempre, hindi naman ang kagandahan lang sa mission kasi doon akala ko yung mga tinuturuan natin yung ang
na-convert. Tayo pala yung naka-convert. Ito yun. Kasi may time din kasi dahil napaka-competitive din, no? Hindi natin maiwasan na may mga natural man tayo ng ugali na, let's say for example, kung nakita mo yung sa kabilang mga missionary, ang daming baptism, parang sa'yo din, dapat mas marami ako. May mga ganong sigurong attitude yung dati, but I've learned na dapat hindi pala ganun. Dapat iba pala yung nagtuturo ka ng teach by the Spirit, and the moment na baptize po yun, na receive niya yung Holy Ghost, grabe yung pagbabago sa buhay. Ay, hindi lang po siya, guys, marami po sa kanila. Dahil po sa pag-mission, maraming na-bless na family, not only spiritual, but temporary po. Talagang naging from broken family na unite natin, from parang walang kwenta yung buhay, naging may kwenta at naging magaganda na yung mga trabaho nila because of the restored gospel. So, I testify talaga, brothers and sisters, na alam ko mahirap ang buhay sa mission, mahirap maging RM, but I think yun yung beauty. The moment we feel those discouragement, fear, those failures, the restored gospel really empowered us through the power of the Holy Ghost. And I'm very proud of it, brothers and sisters, no? Kahit ano namang pinagdadaanan natin, our mission experience will help us to understand more how the Heavenly Father and Jesus Christ love us so much. Yun, palakpakan natin si Brad. Kasi story talaga na nangyari. Kasi nangyari, yung sinabi mong mabibinyagan yung yun talaga. Last area ko ba yun? So talagang narinig talaga. No? Parang yun yung paraan talaga na makapunta ka doon. Meron kang mabibinyagan na tadugo na talaga. Tama. Parinta, ito yun. Baka malayo pero... Ito yun, no? Siyempre, baka malayo na. Pero the reason nakapilyedo mo, may link sa atin. Totoo yun. Ayan, maraming salamat. Ayun, sa likod natin yung wife ni brother. Ano yung ma-share mo, sister? Anong mission ko ulit, sister? Kawayan Mission. Kasi kawayan nga. Hindi ko na itong papun. Hindi, ano siya, doon sa Isabela. Isabela. Kumusta yung life doon, sister, sa mission? Pwede mo bang i-share doon yung best experience? Yan. Siguro yung best experience ko, pinakauna talaga is sa akin, first time lahat. Yan, first time lahat experience, yung pagkain, yung language. Kasi doon, akala ko doon, sa first area ko, akala ko, puro Ilocano. Yun, so yun pa lang, language pa lang, nahirapan pa ako. Very challenging siya. So nag-aral ako ng Ilocano. But on my second area, may ibang area kasi na hindi pala lahat Ilocano. Okay. Oo, merong Yugad, merong Ibanag, meron sa Tugigaraw naman, merong Itawis, ganon. So, yun, so parang hindi ko siya masyado, hindi ko na na-practice talaga mabuti yung Ilocano. So, ano na lang, Tagalog na lang. Oo. Ayan, pero super, siya, aside sa, yun nga, sinabi ng, companion. Ayan, yung hobby ko na, yun nga, yung very, precious talaga is yung una is yung na-convert ako. Yan, kasi at the first pa lang kasi, yung hindi pa ako nag-mission, wala talaga akong desire na mag-mission. Ayan, pinupush lang ako ng mama ko. Ayan, tapos syempre, pinagkakalat niya sa word pa nun. So, parang at first, lang ako, napasubo lang. Ganon, para lang hindi mapahiya. Ganon. Yan. So, pero nung nandun na ako sa field talaga, lalo na yung lahat ng mga companion ko, na din sila, na sacrifice din nila kasi lahat sila puro foreigner yung companion ko, isa lang yung Pinay. So sila nga, nakaya nila nga eh. So how much more sa akin? And that yung napaka gaan talaga, yung is yung bang tinuturuan mo yung family. Yan ako, na dahil sa atin, na sa missionary, tayo yung naging instrumento para sila, mabalik sila, mabuo sila, magawa nila yung gospel. So yun yung talaga, yung pinaka-precious yung nangyari. So lahat yun, basta sa mission, pag talaga, pag nasa field, first time lahat. Yung first time lahat, yun yung pinaka-enjoy. Yes. Yung mo happy. Alam mo na yung happy. Ayaw, lima.
Tsaka brother, yung pinakamalupit na pinagdaanan ng asawa ko is lahat ng foreigner ang kanyang mga companion. Isa lang Pilipina. Foreigner, Isa halos lang, may lahat. isang Pinay lang. Imagine, Yes. madali yun. Basta rin yun, no? Nag-adjust ka pa sa language yung kasama mo pa, nako. Yes. Pero okay rin na practice ka ng English mo yun. Oo, syempre. Ganda yung experience din. The more na yung kasama mo is foreigner, maano talaga yung English mo yan. Tama, brother. Sa akin kasi yung mga kasama ko, kapulado lang. Ayaw, di ba? Sana all. Pero hindi ako nagkaroon ng chance sa magkapit. Ayaw, di ba? Right, so sa ating mga brothers and sisters, napakagandang experience po talaga yung na-share ng ating mga kasama po ngayon. No? Talagang kung ating babalikan yung mga experience natin sa mission, ay talagang walang bayad. Correct. Walang katumbas. Baga. Yeah. Tama. Siya having a great experience. Kumbaga, kung ato pa siyang kung tabla pa na, kung kahoy, di ka basta-basta maubra na o matapat sa bas. Tama, brother. Tama. Nanagid siya sa atong heart. Kung sa brain, possible ba? Isipin natin, nandito talaga. Yung lahat ng experience natin. Napakaganda yung buhay missionary. So buhay missionary yan, mamaya tatanungin natin na naman yung mga struggling pag-uwi na natin sa bahay. Yun na yun. Ay, regards pala yung kaibigan ko. Nababasa ko si Jaidmart Binosa. Hi Jaid, dyan sa Bukidnon. Siya yung branch president dyan sa lugar nila. I don't know kung 1, 2, 3 ba yun. Ayun, hi Jaid, regards din. Rebound. Rebound. Tapos sabi nito ni Kirby, Hakubo. Uy, si Kirby. God bless you guys. More power to your channel. Ayun, no? Maraming salamat. Dadagdagan natin ng power yan. Bago sa ating babalik ay tatanungin natin yung experience nila sa pag-uwi sa bahay, ano yung mga ginagawa nila, or sumakit ba ang ng mga tiyan at ulo. Mamaya yan sa ating pagbabalik. Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. Hello, brothers and sisters. Ako po si Flo. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio. Nanubukan. Hi brothers and sisters, ako po si Daniel Alia Langzon from Tiboli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio, tunog lokal. Hi brothers and sisters, kami ang Caribbean Elders. At kayo ay nakikinig sa Layahona Radio. Tulog lokal. Teach me to walk in the light of His love. Teach me to pray to my Father above. Teach me to know of the things that are right. Teach me to walk in the light. Father in heaven, we thank Thee this day for loving guidance to show us the way. Grateful we praise Thee with songs of delight. Gladly we'll walk in the light. Brothers and sisters, thank you so much for joining in on this video. I'd just like to share with you a quick scripture. It's in John chapter 14, verse 6, and it reads, Jesus saith unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. And I can promise you that as you take these steps to come to know your Savior, you will know the way, and you will walk where He has walked. Message just down below, or tag someone who is in need, who needs to know of Christ. Thank you. Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. We
and sisters sa Usapang RM. Siyempre to sa ating mga brothers and sisters na nanonood po ngayon. Paki-like at share po yung ating live streaming sa gabing ito para po marami po makapanood sa ating live streaming. And siyempre, okay po, no, na okay. Ang ating YouTube channel ay, yun po, no, nandun po, mapapanood po ninyo ang ating programang Usapang RM. Sa mga hindi makapanood or yung Facebook nyo ay hindi updated, no, lumang cellphone, pero kayo makapag-browser, punta kayo sa YouTube, mapapanood yung Usapang RM. Siyempre, at ma-inspire po kayo dun sa program. Ano? Kagina, pinag-usapan natin yung enjoyment and excitement sa mission. No? Meron mga failure din, pero hindi naman talaga lahat na perfect yung pangyayari sa ating mission. Pero at least, tapos natin yung first. Natapos ako, brother? Siyempre, tapos na yun. Return with honor tayo. Ayaw, di ba? Kuya ka na, Brad, kung wala din natapos nun, akong interview pa gano'n. Ayaw, di ba? Lahat naman pwede. Pwede naman. No? Pwede. So, ngayon po, brother, no, ikaw yung unahin natin kasi alam kong yung pagiging brother talaga, yung lalaki, pag-uwi na sa mission, yun talaga yung pinakamarami. Sabihin mo ko, no, pinakamarami tayo kumpara sa mga sisters, so yan eh. Yeah, tama po. Share ka lang isa sa mga experience mo na pag-uwi mo sa mission na hindi mo makakalimutan pero natuto ka sa bagay na yun. Sobrang dami, saan ba ako magsisimula? But before that, may mga kaibigan tayo at viewers, no, saka si Dario, magkakaward na tayo next year. Baka buluward na tayo. Saka sa ibang mga kaibigan namin, no, dyan na nanonood. Maraming salamat mo. Yung sa akin naman, yung numero 1 na experience ko, majority saying that mahirap daw yung buhay ng RM. Tama ba? At saka iba daw yung RM sa hindi na RM kasi isa sa mga challenges kasi natin mga return missionary is merong parang standard. Pag ganito ka, dapat ganito talaga ka palagi, ka consistent. Tapos every time na meron tayong parang feeling mo sometimes parang very careful ka sa sinasalita, the way how you speak, the way you move, no, the way you think kasi RM ka eh, RM ka pa na. Yan yung mga suking-suki talaga. Alam ko na nararamdaman mo din yan, brother. At saka sa lahat ng viewers natin ng brothers and sisters. But for me, lahat naman merong mga pros and cons sa buhay. Ang naalala ko lang talaga, one of the advice of my mission President Javier Tobias, naging Area 70 yata siya, nakita pa kami doon sa Central Stake at that time. Sabi niya, medyo naguluhan ako at saka medyo hindi ako sa mga kabatch ko. Kasi yung mga kabatch ko, grabe ang haba ng mga advice nila. Nung sa akin na, President Javier Tobias, Elder Clavicilla, uwi ka ng lugar ninyo. Ginaya pa yung process na. So, basic lang talaga. If you want to learn to them talaga, Elder Clavicilla at that time, just master the basic. Tapos sabi ko, ano yung basic? Yun parang in-analyze ko. Ang mga basic pala is na-found out ko sa basic yun natin. Minaster ko yun, pinag-aralan ko, although hindi naman tayo perfect, meron talagang time na, but that manual motivates me to become a better person. Kasi for me, yes, RM, mahirap, but I think hindi naman siguro tayo pababayaan ng Diyos kasi favored tayo eh. Naniniwala po ako, brother, na whether we are RM or not, as long na we are striving to follow His commandments, we are tawag dito, favored by God, like Nephi, the prophets of old in the Book of Mormon, no? Yung ginawa ko talaga doon, ang pinaka gusto kong gawin, may support ako dati. Tayo dati, di ba? Sabi ko, sana man matumbasan ko yung support na ganito. Okay. Sige. Ang hirap po, brothers and sisters, na ikaw lang po yung members, and although yung mga kapatid ng nanay ko dun sa Manila, they are members, no, and they are leaders of the church. But dito kasi pag uwi ko galing mission, talagang zero eh. Walang magpapaaral sa'yo, walang magbibigay ng pera para makapag-aral. The only thing that my non-member family supported me is pagkain at saka bahay. But instead na maging negative ako doon, no, sabi ko sa sarili, mas okay na itong may
may nagpapakain sa akin at saka may bahay tayong tinutuloyan. So talagang naalala ko pa dati, no, pag uwi ko talaga, pag release ko, my stake president is si President Sigente. Pagtanggal talaga ng name tag ko, pumunta ako agad ng Institute of Religion. Nagpa-enroll ako agad, brother. At saka kinabukasan, lahat po ng mall, lahat po ng establishment, pumunta ako at nagbigay ako ng resume. And after a week, may trabaho agad. So, syempre yung feeling ko, wow, parang may support na din. So, so much for that, brothers and sisters, no? Ang naging strength ko talaga is ang Institute of Religion. At saka calling ko at Executive Secretary at that time by President Sigente for 3 years. Dito na yung real challenge, brother. Hindi naman negative yung PF or pero gusto ko lang i-brought up, no, at saka i-highlight ko din yung strength ng PF, no. Nag-aral ako naging janitor ako diyan sa USTP, at the same time naging working student. Yun yung skills lang eh. But meron tayong kaibigan dati, parang na-touch yung ego ko na bakit hindi mo ako gayahin, graduate ng university, and at the same time, working student. Kung gusto mo mag-proceed ng degree, mag-working student ka, sabi na yung ganun. Sabi ko sa sarili ko, gusto kong magkapagtapos ng degree, pero ito yung advice niya sa akin. But thanks to PF din, hindi din ako na-discourage. Though yung ibang mga kaibigan ko, pumasa, swerte nyo, papangalanan ko ba? Wag na lang. Nasa US at Bukidnon na sila eh. Pero sabi ko sa sarili, grabe, baka iba yung challenge sa akin ganito. Ang nangyari, naghanap ako ng trabaho, naghanap ako ng school na it qualifies me. Pero yung challenge lang at that time is naging inactive ako. Kasi working full-time and doing your college for full-time, talagang maapektuhan din yung mga ganung mga bagay. The only regrets ko lang po, ito yung natututunan ko sometimes sometimes may mga aspirations sa life tayo eh. Diba? Gusto tayo makapagtapos or may skill para pag mag-asawa tayo, kaya natin silang buhayin. Yun yung parang gusto ko ituro sa mga mas bata sa atin na hindi siya highlighted na kailangan mo magtapos at may pera ka para mag-asawa ka agad, something ganyan. Ang natutunan ko po is as long po na you keep the commandments of God, He will really bless you. Katulad na nangyari sa akin, before ako nag-mission, ito yung challenge sa akin. Hindi ka na namin papaaralin ng university at college. Yung nanay ko na stroke. May kapatid siyang retired at kailangan niyang bantayin. Tapos yung lugar namin, for demolish at the time. So the only option na gusto nila is magsundalo ko kasi stable daw. But at that time, binalik ko lang, brother, at saka ako kukunin ko At that time, sabi ko, sabi ng nanay ko, may stroke siya at that time, unahin mo yung, non-member yun unahin mo yung Diyos, mag-mission ka. And then everything, even though challenging, ibibigay ng Diyos sa atin talaga. Okay? Kagaya ni brother, no? Kami, struggle talaga kasi RMM. Nagko-court kami ng sisters, pero yun yung isa sa mga challenging din. Walang pumapansin kasi kuya yung pagtininan. Kahit 1 taon at buwan lang pagitan, kuya pa rin ang pagtingin nila sa amin. But anyways, naniniwala po ako na lahat ng bagay, as long you strive and follow the commandments of God, all is well. Kaya binigyan ako napakagandang asawa. Kuya din pagtingin niya sa akin. Pero, kuya din, kinuya. At saka ito yung blessing, brother. Kahit daming struggle, hindi ko na nalalaita na. Alam naman ng mga kaibigan ko to yung struggles. At saka mga struggles yun eh. Ang blessing nung naging, we decided to marry in the temple. And we invited some of my friends like Jimboy Binosa, no? Jaid Mark. At saka yung kapatid niya, si Carlo, no? Sino pa bang nag-attend? Josephine. Lahat na nag-attend sa amin ng mga young single adult for the temple marriage at that time, kinasal sila sa temple. Yun yung pinaka-blessing, guys. Kahit ang daming problema, guys, the moment pag time nyo na, kayo nang huwag kayong matakot, guys. Huwag niyong sabihin, guys, na yung
yung kinokort nyo mayaman. Yung parents lang ang mayaman nila. Pero syempre, anak lang sila. Wag kayong matakot guys. Ang Diyos is talagang totoo siya. And we are so blessed in the church, Brad. Lahat talaga binibigay. Tayo lang siguro, yung iba lang siguro ang hindi talaga fully blessed pa sa sa having faith in Him talaga na yung blessing ipupoy niya if we will obey His commandments. And sobrang taas na, so bibigay ko na sa asawa. Sa mga experience si brother, talagang pag-isipan mo talaga na diligid basta-basta. Yung pag-uwi mo talagang iba talaga yung templado, no? Kung ano mo siya sa mga araw niya, iba na yung klaseng timpla ng experience pag-uwi. Ayaw, di ba? Maga, nanaang pait, nanang tamis, mo muna po pang-ibig. Ayaw, di ba? Kung mangligaw ka, yun yung matamis eh. Ang pait dyan kung hindi ka sasagutin. Laban lang din. Ang dami dyan. Ang dami dyan, oh. So, sa mga bagong uwi ngayon, so, chill lang. Ayaw, di ba? Alright, so, thank you, brother, no. Ngayon, kausapin natin itong wifey ni brother. Kung ano naman yung isa sa mga sabihin na natin yung pinaka-challenging times na pagiging RM mo. Yeah. Share mo yun sa atin, sister. Okay, syempre, yung unang-una talaga, wala lang support. Wala lang magandang apartment. Ayaw, di ba? Hindi, wala na yung companion mo. Yun yung pinaka-challenging. Kasi nasanay talaga tayo lahat, di ba? Na may companion tayo kahit saan tayo magpunta, except sa CR. Nandyan yung companion natin, no? So, siguro, yung aside din yan, is yung expectation. Yes, kasi nga, yung nasa field pa, ang dami ng plano pag uwi eh. Ang dami ng plano, ganito yung gagawin ko, ganito, ganun. Tapos yung pag uwi pala, hindi pala madali. Yan. So feeling ko, parang ang daming nagbago, ganun. Tapos nandun na yung frustration, kasi nga yung expectation, hindi agad nakuha. Yun, yung pinaka-challenging talaga. Pero na-realize ko, yung inuwian ko, wala naman nagbago. Ako lang yung nagbago. Nagbago yung in the way of yung mindset ko. Kasi nga, ang dami na natutunan ko sa mission field. Tapos yung pag-uwi ko, gusto ko agad yung replacement. Agad. Yung gusto ko yung kung ano yung natutunan ko sa field, gusto ko i-apply siya agad sa pag-uwi ko. Ayan, lalo-lalo na yung di ba kasi, yung aside din yung challenging, yung pressure. Yes, yung pressure talaga, kung paano mo i-balance. Kasi pag uwi mo, panganay ako eh. So, paano ko i-balance yung spiritual ko tsaka yung temporal ko? Kasi yung sa field, nasanay ako, ganitong oras, dapat naka-personal study, tapos ganito. Tapos pag uwi, iba na yung surroundings, ganun. So, yun nga, yung kailangan kong back to reality, kumbaga. Kailangan kong magtrabaho, ganon. So, yung expectation ko sana noon na, pag uwi ko, na yun, nakaplan na lahat. Pero, hindi. Ang tagal dumating, ganon, kumbaga. Ang daming challenge talaga ang dumating. Yung frustration talaga. Saka yung pressure. Yun. Grabe yung pressure talaga. Yes, grabe yung pressure. Yun, yung paano yung balance. Tsaka, yun nga, yung time na din yung bumalik na ako back to reality, so kailangan kong magtrabaho. Kasi wala na yung support monthly, yung ATM na wala na yung dinner appointment. Kailangan ikaw kumayod para may dinner appointment ka. Hindi na pinag-struggling na pag-uli na ito. Wala financing. Yes, so kailangan back, So yun, nagtrabaho ako. So yun yung time na, may times na yun nga, yung hindi naman sa naging inactive ako, pero may times na parang hindi ako nakapagsimba kasi may work, pag Sunday, ganon. Saka yun sa institute, yun yung until now, hindi ako nakagraduate ng institute. Kasi sit-in lang. From the start, hindi pa ako nag-mission, sit-in lang ako talaga dahil nga nag-work ako. Sit-in? Oo, sit-in lang. Pag may pag kung sa work, halimbawa. Ka lang. Oo, ganun lang. So, hindi ko talaga siya natapos. Yan, so. Pero salamat ko na naka-mission yun kay sa atong panahon sa una. Very competitive kung yung
yung klase natin is 5. May nakita kong classmate natin 4:30. Papasok ako ng 4. Gusto mo na picture din ko? Ay! Iniwangan ako din. Oh, buha gid kayo. Mga na in love kids Murag na sa museum na dito sa somewhere sa sila. Kalimutan ko lang yung area. Dito rin si sister. Yan, Yan, oo. Saan si sister? Puro ano yan? Hindi. Nasa Banawi yan. Lahat yan, mga puro foreigner. Yan, actually, yan yung first and last na naging may kabahay ako. Yung isa, from Kiribati or Kiribati yung pero Kiribati yung pronounce. Saka yung companion ko na foreigner, yun yung companion ko from Las Vegas. Saka yung malaki, yan, yung Tongan. So iba-iba yung language namin. Oo. Ayaw, di ba? Ako lang i-try lang sa feeling sa mahimong doon ba. Tautot pa ba ang blessing namang daw sa piyak na kinabuhi ang blessing, the mansion that we are really expected. Pinipil mo muna yung Pinipil ko muna. Pinipil natin yung wala naman masyadong seryoso. Alright, so brothers and sisters, narinig po natin yung mga challenges sa struggling. Sister, itanong ko lang, sister, may times ba sa buhay mo pagiging RF na naglibog ka sa nagdungan o panguyap? Sabay-sabay ng ligaw sa iyo? Ay? Hindi ba? Wala ka na experience sa gano'n? Ano lang. Tagal na feeling guwapo. Feeling maganda. Kasi pag bagong uwi ka, tapos yung mga return missionary, 1 year na, tatlong taon na naging return missionary. Tapos may bagong salta na sister na bagong uwi sa mission. Hindi, kiniyok. Naka-experience ko ba ng sister na talagang sabay ng ligaw at nagkadurimi ka? Sino ba dito sa kanila? Meron naman. Na-experience ko din yan, ganyan. Isa ba ito si Don si Brad? Ayaw, di ba? Relate ko siya. Dumating. Hindi kasi yung halos yung nangligaw sa akin. O haba ng hair ha. Puro foreigner. Foreigner din. Yung mga commission ko. Yan. Yung din. Sa malalayo. Sa malalayo pa. Oo. Exactly. Sulong din mo, Brad. Ayaw, di ba? Meron din naman dito. Sulong din. Sulong-sulo rin ka, Brad. Pare mo yaban niyo. Nakabook na kuno. Alright, so brothers and sisters, maraming salamat sa ating mga bisita po ngayon kung saan po ay alam po natin may 2 kids na kayo, di ba? Meron 2 kids na. So, hindi basta-basta yung yung time, napunta talaga sila dito sa kahit medyo parang uulan Pero sana uulan. Sana mamaya na ulan pagdating nyo, pero kung ulan na talaga, pwede na. Ayaw, di ba? Walang problema. We're so blessed na na-invite kami kasi kilala namin si brother. Magkakaibigan kami. The good thing lang sa time natin with President Pangan is yung band talaga natin. Yun. No? Kahit minsan natatempt tayo, gusto natin mag-Dota before and after. Galit na si President Pangan dati. Pero we did our best na pag-uwi natin talaga is we endure to the end pa rin. Kasi habang may buhay, may challenges. Bless ka, Brad. Kaya isa sa butangan ang imong na-partner ka, tipot na sa Ayaw, di ba? Suraan. Tungkol kawayan mission, mis kagunsang presyo bitang mabilin ng korta, mapaigo gud niya. Amazing yung gaya. Kung kaya po ay nanonood ngayon, hindi ka pa na-decide na mag-mission ka na. Kasi sa likod natin, si sister, nakita niyo naman si brother, di ba? Napakaganda naman yung asawa niyo. Kung nakita niyo rin yung asawa ko, Miss Universe yan. Ayaw, di ba? Sa ating magbabalik po tayo mamaya. Tatanungin natin sila kung ano yung masasabi nila ngayon sa mga puntang mission, kung ano yung mga preparation or kailangan pa talagang perfectly magiging prepared or anong idea nila. Mamaya po sa ating pagbabalik. Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. Hello, brothers and sisters. Ako po si Flor. Kayo po ay Hi brothers and sisters, ako po si Daniel Alia Langzon from Tiboli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio, Tunog Lokal. Hi brothers and sisters, kami ang Caribbean Elders. At kayo ay nakikinig sa Layahona Radio, Tunog Lokal.
This world we're living in, it brings me to my knees. It's plain to see we live in troubling times. But when I think of who my trust is in, I feel peace within. It's a peace that fills my mind. So when things get hard, in you I'll find my hope. 'Cause I know who you are, so to whom else shall I go? When in every battle you've been there by my side, you made dry bones rattle, and you brought sight to my yes. Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. Sa Usapang RM. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang ating dalawang couple po dito kung saan nag-iinlaban po ito, brothers and sisters of the air. Ayaw, di ma. Ma-appeal po na ako yung gimapan karon. Isama ko talaga yung asama ko dito. Ayaw, di ma. Pag ko brother, parehas pala tayo ng kulay na batch-batch talaga. Ayaw, di ma. Kanapa ko nga sa appeal ako diyan sa likod ba? Mag-share po siya ba? Ayaw, di ma. Naghahanda na eh. Alright, so sa ating mga bro at sis, maraming salamat sa inyong panonood sa Usapang RM. Paki-like at share po sa ating live streaming po sa afternoon ito. Gabi na pala. Alas 6:16. Maraming salamat po, no? Paki-like at share po. At syempre, meron tayong YouTube channel. Mapapanood niyo po yung Usapang RM dyan po sa ating YouTube channel. Search nyo ng Layahona Radio. And makikita niyo po yung mga previous episode po natin. Yun, no? And tatanungin natin sila sa mga youth ngayon, mga nag-prepare ng mission po. Ano yung masasabi nila? Unahin natin si sister. Kasi paragi si brother. Tapos ngayon, ito ibaliktad na sa karoon. Okay. Si sister, ano yung maibigay mong advice or kunting tips para maging, hindi na lang natin sabing prepared or maging more, kung saan tawagan na, ng perfecto yun. More, powerful missionary na lang. Ayun. Siguro yung pinakauna, yung emotional. Emotionally prepared ka talaga. Yan. Kasi, syempre, sa malayong lugar kaya malayo ka sa family mo. So, kailangan maging independent ka. Wala si mama para mag-ano sa'yo, no? So, yun. Kailangan emotional, tsaka mental, as in prepared ka talaga. Yan. So, yun yung pinakauna, no? Kasi, yung spiritual is dapat tuloy-tuloy lang. Yan, no? Yun, no? Yung kailangan, huwag kalimutan yung basic. Yan, yung pagbabasa ng scriptures. Yung seminary, very important. Yung institute. Ayan. Lalo-lalo na yung mga nagmi-mission na may desire talaga. Yan yung gusto mag-mission. Ayun. So, malaking tulong yun. Pag-prepare ka, yan, yung mentality mo talaga, yung emotional mo, yung kumbaga, 100% na handa ka talaga. Nakahanda ka, mag-sacrifice, naiwan yung schooling mo, yung work mo, yung boyfriend or girlfriend mo, kailangan mong iwan. No? Kasi nga, 100% na uunahin mo yung Diyos eh. Hindi ito tungkol sa'yo. Tungkol ito sa ikaw yung naging instrumento para doon ka para mag-share sa mga tao. Yun. Clear kayong mga tips, no? Yes. Hindi ka kailangan ma-pressure na 100%.
Yes. maging effective missionary. Talagang yun lang yung mga basic talaga kasi magbabago din naman pagpunta Oo. sa field, iba talaga eh. At saka sa field din, ang dami din matutunan din eh. Yun lang yung dapat nasa dito pa lang, kailangan prepared ka na. Right, so thank you sister sa pinahagi niyo. Ngayon, si brother, ano yung mga tips mo na pwede nating matulungan yung mga mag-mission yan? Sige po, magandang gabi sa lahat, no? Sa lahat ng nakikinig nationwide and global no, char. Global ito. Ayaw naman. Ganito lang yung isipin nyo. Huwag nyo i-compare yung sarili nyo sa iba. Kasi pag gagawin mo, kasi okay yung family nila eh. Or mayaman sila or may kaya sila. Something mga ganun na mga thoughts ay overcome po natin yan. Kasi the best preparation talaga the moment na lumapit si Bishop. Kasi ang laki ng role ng Bishop at saka Stake President they are really motivating the youth to serve mission. Even they are RM or not, their main objective is to help us to qualify and prepare to send us in sa mission natin. So ano yung mga preparation na gagawin natin? Ako convert kasi ako eh. So iba yung convert kasi sa Born of the Covenant or sa nagtagal. Dito ko na-realize hindi po siya sa patagalan ng years yung preparation. If you are born of the covenant, yung primary, yung youth days nyo, yung mga Sunday school nyo doon, seminary, and institute and all, yun at activity, yun yung pinaka-preparation nyo. And the moment the bishop and stake president, even our parents encourage us, accept the challenge. Kasi ang main reason ko na nag-serve ako sa mission because I know that the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is true. The Book of Mormon is really another testament of Jesus Christ. And Joseph Smith is truly a prophet of God na ginawa siyang instrumento para ipanumbalik yung simbahan dito. Now, physically, emotionally, ano pa ba, financially, ano pa nakalumutan ko, Brad? Spiritual. Dati, merong opportunity na yung duty to God. So, hindi na ako youth nun dati, but yung leaders, pwede mag-duty to God. So, 3 years yon. Pero pinayagan ako na matapos siya within 18 months. Malaking tulong yung duty to God o yung program ng church. Pangalawang preparation is yung Institute of Religion talaga. Highly recommended talaga, brothers and sisters, no? Kasi nakakapili tayo ng mga courses doon. Piliin natin yung mga courses na talagang magagamit natin sa mission. Number 1 yan, yung mga scriptures. Pangalawa dyan is yung mission preparation course. Kahit hindi pa ako nag-mission, nag-enroll ako ng dating and courtship marriage course dati. Pwede yun, no? Alam mo kung bakit nagamit ko yun? Kasi kung missionary ka, talagang ikaw yung representative pa, parang apostle ka doon na nag-preach eh. Yung tinuturuan natin is abogado, doktor, normal na mamamayan. Yung mga preparation natin na mga program sa church, gawin lang natin yung best natin. Yun lang talaga. Huwag natin siyang balawain kasi the time na ginawa natin yung best natin, nakinig tayo sa institute teacher natin, nakinig tayo ng mabuti sa mga Sunday school teachers at saka mga kuya ng mga return missionaries who always testify about what is the beauty really is about the restored gospel of Jesus Christ. Talagang miracles will happen. Alam mo brother, pag prepared ka, malaking tulong ka sa companion mo. Instead, hindi naman siguro sa pabigat, no, but pag nandun ka na sa mission field, huwag kayo mag-alala kung medyo kulang talaga. Doon kasi sa actual, before the actual is, dadaan ka muna ng missionary training center. Doon yung napaka-holy, very holy na experience ko na sacrament. Talagang yung naririnig natin, alam mo na yun, brother. Hindi mo talaga makakalimitan yung experience talaga. Talaga yung missionary training center is talagang talagang yung Diyos nandun talaga eh. And the moment na, kaya pala ito pinapakain tayo ng madami doon, no? The moment kasi pagdating natin sa mission, ang dami pong pwedeng trabahuin. Totoo po yan. Kasi it is not really easy. This is not a cheap mission, brothers and sisters. Kasi hindi po basta-basta na yung tuturuan natin, they are really sons and daughters of God, are those Gentiles na tayo yung instrument na
i-share natin yung restored gospel. At napakaganda ng feeling, brother, the moment mo yung binyagan mo yung tinuruan mo. Talagang heavens are open and ministering angels are there. And it really hone your testimony about the gospel of Jesus Christ. So brothers and sisters, huwag kayong matakot na parang yung trend na mag-aral muna ako ganito. Whether mag-aral ka first o hindi, it's up to you guys. Nasa desire kasi natin eh. I'd like to quote before I end my sharing, no, si Dallin Isok. This is my really very important na quotation. Sabi niya, our desire, para sa atin lahat to, our desire dictates our priorities. And our priorities shapes our choices. And our choices leads to action. So, ibig sabihin guys, the leaders, the parents are always there to support us. But yung desire mo, yung talagang mangingibabaw sa lahat. Don't fear, brothers and sisters. If you feel that you want to serve mission, serve. If you feel na marami tayong pagkakulang, serve. If you tingin mo sa sarili mo, mawawala na yung hindi ka na makapag-aral at hindi ka na makapagtrabaho, serve kasi ang ganda ng trabaho at saka papaaralin ka pa sa napakagandang university. Hawaii nga, di ba? Daming blessing, brothers and sisters. Huwag lang talaga tayo matakot kasi yun yung opposite ng faith. Totoo yan. So, it's napakaganda, no? Yung sinare ni brother. Pwedeng magamit ng mga mag-mission ngayon na ating mga brothers and sisters. Yan po, maraming salamat talaga, no? Sa dalawang po, sa ating mag-asawa dito, no? Mag-uya ba rin? Mag-asawa pa ni Habi ang tawagan niya, di ba? Ayaw, di ba? Yun ay kayo, Kasi naisip naman, gusto ka ba honey babes? Tawag dito sweet pie or love? Parang ang ayaw, di ba? Corning. So, nagkasundo kami, girlfriend-boyfriend ako na. Tsaka ito pa yung last trivia, brother, no? Dapat ikakasal kami, pandemic. Sabi ko, ano bang difference ng year, buwan, at saka araw? Ikakasal pa rin tayo eh. So, doon, napaaga yung kasal namin. At saka ito para, brothers and sisters, advice ko sa mga RM no, na wala pang jowa dyan. Huwag kayo mag-alala kasi na-enjoy ko yung YSA. At age 31 ako, brother, na pero ano yung naging blessing kay kung bakit ako sinagot ng asawa ko? Ayaw, di ba? Kasi every time pag Sunday, inuuna ko lahat ng widow, fellowshipping, at saka isa doon lola niya. Pangalawa, lahat ng mga seniors at saka leaders. So yun yung mga backer at saka thanks din sa mga friends sa East. Kasi naging kasamahan ko sino ba yung mga kaibigan mo ko? Si Ate Bamba. Yun, si Ate Bam. Ayun, backer ko din yun. Mga, alam mo na pag manguyab ta, naman gina siya yung mga checking yun, no? Blessing na siya. So, salamat ka. Kung saan pagkaroon sa yung uso yun, natayara na tayo yun. ang TLB! Iyawas na danawa. Wala ko kabalo. Ayaw, di ba? ang shoes, B! Ayaw, di ba? Sabi na sa shoes ang basihan. Sapatos yung tinitingnan eh. Sa una, rubber lang ta ka ng soap. Ayaw, di ba? Ayan po, no, sa mga brothers and sisters natin nanonood, maraming salamat po talaga sa inyong time. Sa isang oras po, no, na usapan po natin kung ano natin yung usapan natin talaga. Kung tatanungin natin sila, paano kayo start yung relationship nyo? Text din ba? Or chat? Or ano yun? Chat lang, parang nagpaduding ba? Nag-send ako ng picture with the stake presidency. Yun ang uncle niya eh, stake president eh. Yun yung first move ko. Pero based sa experience ko kasi, naging patient lang ako. Hindi yung move ko, hindi na talaga yung parang sapilitan. Parang hindi siya mabuti, pero talagang mag-wait lang tayo. Respect them and then do our very best. At saka maging honest lang tayo. Huwag yung parang hypocrite tayo. Sister, sa'yo mo makasultihan itong panguyaban eh? Or pilingon kayo? Masyado bang mahangin? Hangin! Masyado mahangin. May personality, siguro nasubraan lang with brothers and sisters. Ayaw, di ba? Hindi hangin. Di awkward kasi kuya maganda kung kwan sa iya ha. Oo. 10 years? Dili. Grabe na.
Mga... Ayaw, di ba? Kasi yung time na ako sa Patag Ward, 17 pa ko to, youth pa ko to, isa man gud siya sa leader sa youth. Okay. So naanad ko nga, kuya, Kaya ganun. mag-magnify ng bowling. Nasa youth. Sa young men. Tapos karon. State na. So tapos karon siya na nag-move sa imo, sister? O anong Oo, ginawa niya first? actually yung messenger ginako sa una ha, nahimo na siya photo album. Oo, puro send ng mga pictures niya. Puro send na. Oh, hi lang, tapos na yung mga picture niya, mga picture lang. Pero sa feeling mo, sister, kapung-kapu ka, talagang si Piolo Pascual. Ayaw, di ba? Long sleeve trabaho ko na. Dapat maglo-long sleeve ako palagi dati. Ako, future kong asparo, parang sa may Piolo. Ayaw, di ba? Secured. Secure na naman ito. May bank tetlo. Ayaw, di ba? Trabaho kasi kailangan ng ebidensya palagi. So nandito na ako, sir. Ganito, ganyan. Pagkira yung mga companies. Yun yung mga experience. So, kapag ikaw ngayon, RM, talagang maraming mga experience talaga. Kaya sa ating mga brothers and sisters, thank you po ng marami. Kung kayo po ay nanonood ngayon, maraming salamat sa pag-like at share po. And sa dalawang bisita natin ngayon na talagang pinuntahan po talaga tayo dito mismo sa ating lugar. Kahit po maliit po yung studio po natin, medyo kinakapos pa tayo. Ayaw, di ba? Super nice. So, pinuntahan pa rin tayo. No? Kahit umulan, blessed tayo ngayon. Hindi umulan. Yes. So, sana hindi ulan. No? Pwede. Pero kapag umulan ngayon, ayos na Blessing pa rin. Ayaw, di ba? Boy, shoutout natin yung mga viewers natin. Romel Pascual Dulay is watching right now. Hi! Brother, no? John Urbano, bagay sa iyo ito bilang bagong arib. Sino to si John Urbano? Tinanong niya, bagay doon sa kanya, bagong And then si Robinson Buhawi. Uy! Yes, Kuya Dancy Rose. Number 1 daw. Ganun naman palagi. Lahat ng vision number 1. Parang FM station na number 1. Tapos sa amin ni Shami Evelyn Simbri, I walk by faith. You know? Yun. And then Gino Ilustrisimo, gwapo gihapon is brother. Gwapo gihapon. Gusto gini-brad ba? Kira naman. Sabi nito ni Shami, can I request a song? Nako, hindi po pwede po ngayon. Sa bukas po pwede. And then also Philip Rory Madrino is watching right now. Why, Philip? Hi. And then Dario Cruz Minyosa. Ayun, kaibigan ko yan. Matalino yan. Yan ang the professor namin. And then Yara Caramila Matias is watching right now. Hi. Sa lahat po na hindi natin nabanggit, thank you. Maraming pala yung special po. Mga anak niyo, kung sasabihin niyo. Mag-promote? Baka may vlog ka, brother. Hindi na, brother. Ayaw, Ganito diba? lang, I highly recommend yung napakagandang program mo, brother. No? I believe this is inspired by God. I know for now ganito lang, but I'm really confident sa tulong po natin mga members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints to help brother, no, send more stars para kasi napaka-rare lang na makatagpo tayo ng ganitong programa na naka-inspired sa ating brothers and sisters. For me, parang extended siya ng church initiative. At saka passion ni brother kasi ito. So, hopefully brothers and sisters, send more stars. And for those na ma-invite ni brother, no, lahat po kayo, attend tayo kasi sabi ko sa asawa ko, parang nagdadalawang isip wag, kasi we can inspire a lot of people. Ayun. You know, Brad, I'm doing this program is not promote this channel or my Facebook. I'm doing this para lang maka-uplift tayo or ma-inspire yung mga membro ngayon na lalo na sa mga missionary ngayon. Hindi natin alam kung saan sila ngayon. Struggle sila. So with this kind of video is ma-recall nila yung mission. The purpose ko talaga dito is yung in-invite ko, ma-recall nila yung ginawa nila bilang missionary. Wow, ang ganda ng mission na na brother. importante. So kapag maalala mo yun, parang ito pala ako dati. So ito yung purpose ko talaga. Pero okay lang sa akin, no, kung may mga in-invite ako na, alam natin, pamilyado ng buta na natin, mga anak, hindi ka basta-basta gito. Tama, so, brother. I feel like, okay lang, kahit busy sila, ayos na. Kasi may mga priority din tayo sa buhay natin. Kaya, ang gagawin na natin is manood lang sa programa. Yes! Ayaw, diba? Yes! Uy, may star sender tayo. Maraming salamat kay Mark Allen. Nag-send ng star. Maraming salamat po. And then, Gino Ilustrisimo. Maraming salamat po sa nag-send ng star. At sa lahat po ng bumubuo na nanonood po ngayon na nag-share at like, thank you na marami. At sa bisita natin yan. Sa next Saturday po ulit, brothers and sisters,
wag po kayong may guest na naman po tayo. Wag po kayong maglipat ng channel. Lipat na yun, scroll, di ba? Wag kayong maglipat ng channel. Scroll. Wag kayong mag-scroll, no? Usapang RM, tuwing Saturday po yan, 5 or 6 p.m. Dito lang po yan sa Lea Hona Radio. And then po, sa next na bukas po, may program tayo, Tunog Lokal sa Lea Hona Radio. Maraming salamat po sa ating mga brothers and sisters. Bye-bye po at God bless po sa lahat po. Bye-bye! Bye! Ingat po! Bye! Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Lea Hona Radio. Hello, brothers and sisters. Hi brothers and sisters, ako po si Daniel Alia Langzon from Tiboli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa